Aqua. Singit natin ang reading ng Aqua. This is an Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading, bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is an Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. Anong meron para sa ating mga Aqua? Anong meron para sa ating mga Aqua? Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Aqua! Let's see anong meron para sa ating mga Aquarians. Manifest good news please para sa ating mga Aquarians. Hard work. Lord, ano ba to? Puro hard work na lang ba tayo? Asan ang harvest time? Lord, ano na? Empress, there's a feminine in this connection na, okay. There's a feminine in this connection that doesn't feel very productive. Sabi niya, ang tagal naman ng harvest time. Pero ang hindi alam, no, na parang kung ano yung mga pinagtrabahuhan ay may dalang Wheel of Fortune. Maraming nangyaring unacceptable energies, circumstances, mga nangyari in the past na sabi ni Feminine, hindi na niya yun uulitin, hindi na niya yun gagawin, hindi na ulit niya pagdadaanan. And because of that, sabi niya, mas makakabuti na magtrabaho na lang. Okay? It feels like the Feminine in this connection has settled into connections, trabaho, or love na hindi niya deserve. At right now, sabi niya, aayusin na niya ang kanyang financial stability. There is like a partnership in the past na hindi naman umubra at sabi ng Feminine sa connection na to, focus na lang siya sa trabaho at lalayo na siya sa kahit anumang connections na wala namang dalang good energy para sa kanya. Tamang decision with a Judgment card. Partnership na parang hindi ma-work out, lagi na lang nagtatalo, lagi na lang nag-aaway, at pinili ng Feminine sa connection na to for some of you to emotionally walk away, emotional divorce, okay? Some of you talagang nag-walk away na, naglayas, tumakas, eskapo. Okay. I feel this is a very strong soulmate connection, but then the other person is not ready for this at naging mabigat, mas naging burden siya kaysa inspirasyon. Okay. At sabi ng Feminine sa connection na to, she's manifesting connections na makakabuti, magmamahal sa kanya, magtatrato ng tama. If hindi ganon ang laman ng kahon, thank you na lang, ayaw na niya. Okay? Kasi sabi ng Feminine sa connection na to, galing na siya sa napakaraming pagsubok at parang wag na nating dagdagan. Okay. Nagkaroon ng confusion about this love connection, maraming kasinungalingan, at sabi ng Feminine sa connection na to, ayaw na niya ng relasyon or any connection na nagdadala sa kanya ng overthinking, anxieties, depression. At nagkaroon ng solid decision na kumalas and to walk away. For most of you, parang talagang ayaw na. Tama na. Okay? There's a masculine here na pinanghahawakan, lalo na kung may kasal, may pangako ng pag-ibig. Ayaw niya ng divorce, ayaw niya ng hiwalay because para sa kanya, parang loss of money lang yan. Diyan ka lang, umupo ka lang dyan, Feminine. Huwag kang umalis dyan. Kasi hindi tayo pwedeng maghati. Kasi dapat nakapangalan lahat to sa akin. Okay? Very greedy masculine energy. And I'm supporting this yung parang shelter. Sakto inangat ko. Okay, God Sanctuary. Anyway, so this is also the energy of both of you, no? Both of you. The Feminine in this connection is trying to heal from her broken heart. And there is a masculine here na parang gustong makipagkaibigan at i-heal daw ang sitwasyon. But this is very charge of personal agenda. Kasi kung may divorce or hatian ng properties na kailangan mangyari, hindi siya papayag. Gusto niya nakapangalan lahat to sa kanya. Very greedy, very madamot. Kung ako sa'yo, Feminine, kesa sumasakit ang ulo mo at nakukonsumi ka, sira mental health mo, kung ako, hayaan mo na lang, marirebuild mo naman yan eh. Okay?
whatever you're trying to manifest pagdating sa relasyon na to, naghintay ang feminine na napakahabang panahon pero parang kung ano yung mga pangako na aayusin, ibibigay, hindi naman nangyari. Maraming lumabas na sikreto, revelation, realization, at sabi ng ating mga Aquarians, focus sa sarili, self-love. Nagmamanifest ang ating Aquarians na isang pag-ibig na, kumbaga, is tinutukoy mo as your wish fulfillment. But there is like a player energy here na parang nung nag-walk away ang feminine or nung nararamdaman ng player masculine na to na lumalayo na, kumakalas na si feminine, gusto na naman niyang makipagbalikan, pero kung nagbago, I don't think so. Walang bago sa laman ng kahon, okay? Let's see. Kung may soulmate connection here, yes. Actually, lahat, no, kaibigan ka, mag-anak, lahat yan may soul ties tayo. Pero hindi lahat ng may soul ties ay kailangan nating i-keep hanggang dulo. Marami dyan ay part lang ng ating chapter ng buhay natin to teach us some important lesson pagdating sa buhay. Okay. So, maraming kasinungalingan, itinagong third party feminine. And it feels like the masculine in this connection nagkaroon na nga ng new beginning sa isang third party. Okay? Ngayon, the feminine in this connection, nagfo-focus siya sa self-love. I feel marami nang na-involve na third party here. Parang may, after the baby mama, may na-involve na isa. Tapos, that feminine na sumunod kay baby mama, nag-heal na rin siya. And right now, may bago na namang sasaktan ang masculine na to. Ano ba? May bago na namang Ay, you see? The Empress, baby mama, tas may isang babae na alam niya na parang binahay na involve, na ipakilala sa kaibigan sa community after the baby mama. At meron na namang pinagsisinungaling ang bago na this masculine is very passionate about. So, the official feminine in this connection, but I feel even yung sumunod kay official feminine, she feels so broken-hearted, betrayed, and like defeated na akala niya ay mapapabuti ang kanyang buhay. But then parang kung ano yung mga inakala niya, noon niya naiintindihan kung ano ang pinagdaanan ni baby mama sa masculine na to. Right now, napapaisip siya. Ano yung pinasok niya na akala niya is napakalaking blessing. Akala niya Prince Charming, yung pala ay walang C, Prince Harming. Ay, nako, okay. Alam na official feminine na maraming tinatagong kalokohan ang lalaki na to, like double life. Pagdating sa ganitong community, mabait, madasalin, matulungin, ma-charity, okay? Pero sa loob ng bahay, may kakaibang ugali. Tong lalaki na to, may ugali to na kapag naanakan na niya, naibahay niya, nagtiwala na sa kanya, doon na lumalabas yung parang hindi magandang ugali. And he's on to the next, like, adventure of his life. Okay. But it feels like, kung sino man yung mga na-involve na third parties sa connection na to, parang nagkakaroon na ng like, unahin ko na nga yung sarili ko, unahin ko na nga yung healing ko, parang ito pala yung katotohanan, it's all just a dream. Sino kumanta noon? Parang kanta yun na, di ba yung rap? Maraming pinangarap, maraming naging pantasya na ibabahay, magkakaroon ng stability, masayang pamilya, ipapalit sa trono ni baby mama. But it feels like parang may apat na umaasa dito. But except the baby mama, na parang si baby mama pagod na. Focus na si baby mama sa kapirahan, sa kabuhayan. And kung sino man yung na-involve na pangalawang feminine na naanakan, binahay, pinangakuan, parang nagfo-focus na rin siya sa sarili niya because of too much disappointment sa masculine na to na puro pangako lang. Double life tong lalaki na to, hindi kahit sino sa babae na to or kung anong klaseng energy man yung na-involve dito, hindi nyo totally kilala tong lalaki na to. Marami siyang lihim. Okay. The masculine in this connection, nagkaroon ng mga maraming betrayal here at ginagamit niya yung pera, alam mo yon, parang bait, para paasahin, bigyan ng fake future ang mga third parties na to. Hindi ko masabing babae. Third parties na to.
pero hindi naman niya kayang ipaglaban ang mga pangako na to. Parang pag na-bored siya, on to the next. Kapag nakita na yung totoong ugali niya, on to the next. Kapag like nagkakaalaman na, ayaw na niya. Okay? Ng totoong ugali, ayaw na niya. Okay, bilisan natin. Meron akong next reading. Okay. So, may mga doubts ang ating Aquarian kung yung mga sinimulan mo ba ay magkakaroon ng magandang outcome. The answer is yes, especially sa feminine sa connection na to. May tatapusin ang ating mga Aquarians, especially sa side ng feminine. Sabi mo pagod ka na, ayaw mo na. At kahit mag-apologize to, mag-offer na naman ng love, I feel sa pagbabalik ng masculine na to, he feels sincere doon sa apology niya. Pero meron kasi siyang bad habit of like regretful, pero kapag napagkatiwalaan na siya, bumabalik sa bad habit. Okay? Pag nagiging kampante na, meron siyang bad habit of going back to the same old toxic cycle, to the same mga habits na nakaka-hurt sa kanyang feminine. Hindi naman siya talaga ready for a commitment. Hindi siya commitment material. Ito yung parang for the streets. This masculine loves the idea of love. May bago na namang pag-ibig, honeymoon phase. Pero for him to adjust and make sacrifices pagdating sa totoong offer of love, hindi siya yon. Parang he's up to the adventure, he's up to the romance, he's up to the variety, and this masculine is very hungry for love, passion, and romance. And other than that, hindi niya kaya. Pero kaya niyang bayaran ang desisyon ng mga feminine or third parties na to. I cannot say just feminine. Kaya niyang bayaran ang mga third parties na to for them to stay a little bit longer. For them to parang, sige, eto sustento, ayan yung commitment ko sa'yo. O etong pera, nasa'yo naman ng commitment ko. Meron siyang very strategic way of using money to make these third parties attach sa kanya, to control the decision. But for the baby mama and for those like third parties na na-involve dito na hindi naman kailangan ng pera or hindi naman love language ang pera, ito yung mga nag-walk away na sa mapaglarong pag-ibig ng masculine sa connection na to. The universe is already calling the attention of this masculine na magbago with the Death card. But it feels like yung mga feminine sa connection na to, yung mga third parties na na-involve sa connection na to, na like nagkaroon na ng realization, sabi nila, ay hindi na to magbabago. Ako yung kailangang magbago for me to open my eyes to the reality of this situation, na it is what it is. It's either magstay, tanggapin ng sitwasyon, or to walk away because yun na yun eh. It's just a take it or leave it situation. Ngayon, there's a masculine here na kinakalabit na ng universe for him to change because mali ang kanyang ginagawa. But it feels like sa masculine that he is so fixated on his ways na nahihirapan siyang magbago. Okay? Feminine, kung ako sa'yo, piliin mo yung sarili mo kung anong makakabuti sa'yo. You focus on yourself. Kasi yung love na hinihintay mo sa masculine na to, mukhang hindi sa kanya mo makukuha kung hindi sa sarili mo. Meron kang kailangang ayusin definition of love and self-care. You have to stop begging for love and scraps from this masculine na parang meron siyang very transactional way of thinking about love na ayaw mo kong tanggapin? Okay lang. Meron akong bagong kakaririn. Okay? And he has a very strategic way of buying the love of these third parties para magstay sa kanya. Okay? Kung love language mo ang pera, you go for it, you stay. But kung hindi ka magiging masaya. Kahit gaano karaming pera pa yung meron dito. Okay? Focus on yourself. This is like a take it or leave it situation. And meron ako nakikita dito na bagong parating na pag-ibig. But meron kang kailangang to completely walk away from.
Okay? Bagong pag-ibig. But I'm not sure kung gaano ka-strong yung foundation and kung gaano ka-sincere yung offer of love ng bagong taon na to. Okay? So, let's see. Let's see sa ating next reading kung ano yung magiging energy if ever na i-open mo ang puso mo sa bagong pag-ibig na to. For now, meron kang kailangan munang bitiwan, tapusin, because sabi ng universe, it's time for you to have a new cycle, new beginning na masaya. Though may darating na bagong pag-ibig, but this love is for me too young to say na seryoso at magli-lead to long term. Let's see sa ating August reading. And that will be the Aquarian Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. See you again in a few days for your August reading. Okay? Ang masasabi ko lang, kung ano man tong old toxic love na to, alam mo na yung cycle. Alam mo na yung kakahinatnan mo. At wala siyang planong magbago. Ang gusto lang niya is like tapalan ka ng pera and eventually for him to continue on his like old toxic ways. Take it or leave it. May parating na bagong pag-ibig but I cannot say yet kung gaano kaseryoso, kung long term, kung tatagal, kung para ba talaga to sa'yo. But may darating na bagong pag-ibig. Babaya ko